Sa gitna ng payapang umaga, isang babaeng World Boxing Champion na nagngangalang Sari ang hindi sinasadyang nakasaksi sa pangingikil na ginagawa ng isang matabang pulis na nagngangalang Bernie. Gamit ang tapang at paninindigan na hindi matitibag, naglakas loob si Sari na sumaway at sa huli ay nagbigay ng hindi malilimutang leksyon sa tiwaling lumihis sa kanyang tungkulin. Ang kwentong ito ay tungkol sa pagtatagpo ng lakas ng katawan at moralidad, kung saan pinatunayan ng isang magandang babae na ang katarungan ay hindi laging nagmumula sa uniforme, kundi sa pusong may tapang na gawin ang tama. Panoorin ang buong kwento. Noong umagang iyon, may manipis na hamog pa sa langit. Sariwa ang hangin at hindi pa mainit. Si Sari, isang 25 anyos na dalaga na may matipunong katawan at magandang mukha, ay nagsasagawa ng kanyang routine sa umaga. Ang mag-jogging sa maliliit na kalsada sa gilid ng lungsod. Hindi siya basta atleta. Si Sari ay isang international boxing champion na madalas mag-uwi ng medalya mula sa iba't ibang prestihiyosong torneo. Kahit sikat at disiplinado, nananatili siyang mapagkumbaba at pinapanatili ang magandang relasyon sa kanyang kapaligiran. Ang kalsadang lagi niyang dinadaanan ay dumadaan din sa palengke, kung saan ang maliliit na tindero ay sinusubukang mabuhay gamit ang kanilang paninda. Nang magsimulang maging abala ang araw, napuno ang hangin ang tunog ng busina, tunog ng kampanilya ng mga tindahan, at ingay ng usapan ng mga mamimili. Ngunit sa gitna ng kaabalahan, may isang boses na umagaw sa atensyon ni Sari. Boses ng bastos na sigaw. Sa tapat ng isang lumang sari-sari store, nakita niya ang isang lalaking malaki ang katawan na nakasuot ng uniforme ng pulis na sinisigawan ang isang matandang tindero. Mukhang walang awa ang lalaki, arogante pa nga. Sa mataas na boses, humihingi siya ng pera sa tindero. Tila ba obligasyon iyon na dapat tuparin? Alam agad ni Sari na hindi ito ang unang beses na nangyari iyon. Huminto siya sandali. Regular pa rin ang hininga niya kahit na kumukulo na ang dugo sa dibdib. Matalim ang tingin ng mata sa eksena. Ang tindero, isang matandang lalaki na may punit-punit na damit, ay sinusubukang dukutin ang bulsa habang nagmamakaawa na pagbigyan. Ngunit hindi pinakinggan ng pulis ang pakiusap niya. Hindi pwedeng manahimik na lang si Sari. Mula pagkabata, tinuruan siyang huwag hayaang mangyari ang kawalan ng katarungan nang hindi sinusubukang labanan ito. Nagpasya siyang sumulong at lapitan sila. Matatag ang mga hakbang ni Sari, kalmado ang mukha, pero ang tingin ng mata ay nagpapakita ng katigasan. Tumayo siya sa pagitan ng tindero at ng pulis, tapos ay nagsabi sa malinaw na boses, pero hindi naninigaw, anong ginagawa mo? Hindi ganyan dapat umasta ang alagad ng batas. Sapat na malakas ang boses niya para makuha ang atensyon ng mga tao sa paligid. Ngunit puno pa rin ang kontrol gaya ng boksinggerong laging inaayos ang emosyon bago magpakawala ng suntok. Ang pulis na nakilala sa pangalang Bernie ay lumingon ng may masamang tingin. Malaki ang katawan at medyo mataba na nagsisimula ng pagpawisan sa sentido. Kahit hindi pa tanghali, hindi niya matanggap na istorbohin siya ng isang dalaga na mas maliit pa sa kanya. Sa tonong mayabang, gumanti siya ng hamon. Usapan namin to, huwag kang makialam. Pero hindi na tinag si Sari. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid, idinidiin na ang pangingikil ay krimen at hindi pwedeng palampasin. Ang sumunod na nangyari, walang nag-akala. Isang komprontasyon na magpapabago sa kapalaran ng dalawang tao sa paraang hindi inaasahan. Hindi umatras si Sari kahit isang hakbang. Kahit na sinusubukan siyang takutin ng matalim na tingin at malaking katawan ni Bernie. Sanay na siyang humarap sa kalaban na mas matangkad at mas mabigat sa boxing ring. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito laro, tungkol ito sa prinsipyo at katarungan. Sa boses na malakas pero kalmado, muli niyang idiniin na walang dahilan para ang isang alagad ng batas ay kumilos ng labas sa batas. Pagmamay-ari ito ng maliit na tao. Nagtatrabaho siya araw-araw para lang makakain, hindi para bigyan ka ng pera ng sapilitan, sabi ni Sari sa tonong puno ng kumpiyansa. Si Bernie na kanina ay nangmamaliit lang ay nagsimulang magpakita ng inis. Naningkit ang mata, nakuyom ang kamay, pero hindi pa siya gumagamit ng dahas. Sinusubukan niyang panatilihin ang otoridad bilang pulis, kahit na malinaw na mali ang ginagawa niya. Sino ka sa akala mo? Huwag kang magmalinis dito. Kung wala kang alam sa usapan namin, huwag kang sumali. Sagot niya sa magaspang na tono, sinusubukang maliitin si Sari,
dahil ang tingin niya rito ay karaniwang babae na walang alam sa patakaran. Ngunit hindi na tinag si Sari. Kilala niya ang mga taong tulad ni Bernie, mayabang dahil sa uniforme, arogante dahil pakiramdam ay protektado ng posisyon. Alam ko kung sino ako, sagot ni Sari nang walang pag-aalinlangan. At alam ko rin kung sino ka dapat. Tagapagtanggol ng mamamayan, hindi banta sa mahihina. Bawat salita ay tumutusok parang jab na asintado. Sa paligid nila, ilang tao ang nagsimulang magkumpol, nagtataka kung anong nangyayari. Ilang ibang tindero ang nanood din na ang mukha ay halong takot at pag-asa. Sana may maglakas loob na sa wakas na suwayin ang pang-aabusong matagal na nilang nararamdaman. Hindi lahat ng tao sa paligid ay mailakas ng loob na magsalita, pero ginawa ito ni Sari para sa mga nananahimik. Alam na alam niya ang kahulugan ng pakikibaka sa buhay. Naranasan niya ang hirap noong bata pa siya, kung saan kinailangan niyang bumangon mula sa wala gamit lang ang matibay na desisyon at boxing gloves sa dalawang kamay. Kaya naman hindi niya kayang hayaan na tratuhin na parang basura ang isang matandang tindero ng taong dapat sana ay nagtatanggol sa kanila. Pinagkatiwalaan kang magpanatili ng kaayusan, hindi manakot ng ordinaryong mamamayan. Ngunit ang saway na iyon ay hindi naging katapusan ng usapan, sa halip ay naging simula ng mas mainit na komprontasyon. Ang tingin ni Bernie ay nagbago mula sa inis naging galit. Pakiramdam niya ay naiipit siya. Niyurakan ang pride niya sa harap ng publiko ng isang babae. At para sa taong tulad niya, iyon ay insulto na hindi niya matatanggap ng ganoon lang. Nagsimula siyang magpakita ng reaksyon na nagpa-alerto kay Sari. Nanigas ang katawan niya, bumilis ang hininga at naging mailap ang mata. Sa loob ng ilang segundo, ang sitwasyon na kanina ay sagutan lang ay naging bagay na mas mapanganib. Saglit na naging tense ang hangin. Ang ingay sa umaga na karaniwang pumupuno sa kalsada ng palengke ay biglang naging tahimik. Lahat ng mata ay nakatuon kina Sari at Bernie. Dalawang magkaibang karakter. Isang dalagang boksingero na puno ng disiplina at isang malaking pulis na puno ng galit. Sa mga segundong iyon, nagdesisyon si Bernie na ipakita kung sino ang mas malakas sa paraang hindi inaasahan. Humakbang siya pasulong tapos sa mabilis at marahas na galaw ay itinulak ang dibdib ni Sari gamit ang dalawang kamay. Kahit nagulat, nagawa pa ring balansihin ni Sari ang katawan. Pero sapat ang lakas ng tulak para matisod siya paatras. Nadulas sa basang sahig sa tabi ng sari-sari store. Natumba siya hindi dahil mahina siya, kundi dahil hindi niya inasahan na magiging ganoon kababa ang asa ng isang opisyal. Bumagsak ang katawan niya sa lupa, dumikit ang alikabok at buhangin sa suot na cycling shorts. Napangiwi ang mukha niya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa hiyang nagsisimulang sumunog sa dibdib. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid, may gustong tumulong pero takot makialam. Bago pa makabangon si Sari, nakahanap ng pagkakataon si Bernie para lalo siyang hiyain. Kinuha niya ang asul na timba na pinagbanlawan ng basahan na nasa tabi ng pinto ng tindahan. Kung saan may maruming tubig na may halong putik at mumurahing sabon. Gamit ang arogante at mapaghiganting ugali, itinaas niya ang timba ng mataas, tapos sa isang marahas na galaw ay ibinuhos ang laman nito mismo kay Sari na kalahating nakabangon pa lang mula sa pagkakabagsak. Tumama ang maruming tubig sa mukha at katawan ni Sari ng biglaan. Ang tulo ay malamig, malagkit at puno ng dumi. Basang-basa ang buhok niya, naging marumi agad ang suot na gray shirt. Maraming tao sa paligid ang napigil ang hininga. Ang ilan ay nagtakip ng bibig, ang ilan ay nagsimulang magbulungan sa galit na tono. Hindi lang ito pisikal na pag-atake, ito ay pampublikong panghihiya na ginawa ng isang taong dapat sana ay nagpapanatili ng kaayusan. Ngunit, ang hindi alam ni Bernie ay kakalagpas lang niya sa linyang hindi dapat nilagpasan sa harap ng karamihan. Sa gitna ng tilamsik ng maruming tubig, hindi umiyak si Sari o tumakbo palayo gaya ng inaasahan ni Bernie. Nanahimik lang siya sandali, hinayaang tumulo ang tubig sa dulo ng buhok, tapos ay inangat ang mukha. Muling kuminang ang matalim na mata, sa pagkakataong ito ay mailiyab ng galit na hindi pa nakita noon. At sa sandaling iyon naramdaman ng lahat na may malaking mangyayari. Nanatiling nakaupo si Sari sandali, dahan-dahang umaagos ang tubig sa dulo ng buhok at basang-basa niyang damit. Pero sa likod ng itsura niyang mukhang kalmado, ang galit niya ay nagsisimulang mag-alab parang baga na binuhusan ng gasolina. Hindi siya galit dahil napahiya.
Masyado na siyang sanay humarap sa pang-aasar at mas matinding hamon tuwing lumalaban sa international boxing ring. Ang talagang nagpainit ng ulo niya ay ang paraan ng pagmamaliit ni Bernie sa batas, pang-aapi sa mahina, tapos ay basta na lang mamamahiya ng tao dahil lang pakiramdam ay makapangyarihan. Dahan-dahan. Bumangon si Sari. Hindi nagmamadali ang galaw pero puno ng kontrol. Gaya nung magsisimula siya ng unang round sa ibabaw ng ring. Matalim ang tingin sa mata kay Bernie na nakatayo pa rin ng may aroganting ugali, tila ba may napanalunan. Ngunit hindi na nagsalita si Sari. Sapat na ang salita. Ngayon ay oras na para magbigay ng leksyon na hindi makakalimutan ng matabang pulis habang buhay. Sigurado ang unang hakbang ni Sari papunta kay Bernie. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang umatras, bumubuo ng natural na bilog. Tila ba alam nila na ang mangyayari ay hindi lang simpleng away. Ito ay laban. Ilang matatandang tindero pa ang pasimpleng nagdasal na sana ay mapatumba ng dalaga ang tiwaling pulis na matagal ng banta sa kanila. Samantalang si Bernie, kahit nakita na ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Sari, ay nanatiling kumpiyansa. Akala niya sapat na ang malaki niyang katawan para takutin ang kalaban. Pero isang bagay ang hindi alam ni Bernie, hindi lang karaniwang boksinggero si Sari. Siya ay world champion. Bawat kalamnan sa katawan niya ay sinanay, bawat galaw ay planado, at bawat suntok na pinapakawalan niya ay may mataas na precision. Nang 1 metro na lang ang layo nila, nagpakawala si Sari ng unang suntok, isang mabilis na jab sa tiyan ni Bernie. Napakalakas ng suntok kaya napatigil agad ang hininga nito. Bahagyang naitulak pa atras ang malaking katawan ni Bernie. Nagbago ng drastiko ang mukha mula sa kayabangan naging gulat. Bago pa makabawi si Bernie, itinuloy na ni Sari ang atake. Gamit ang kombinasyon ng uppercut at hook na sanay, itinutok niya ang mga suntok sa mukha at tagiliran ni Bernie. Nagsimulang lumabas ang dugo sa gilid ng labi ng pulis. Nagsimulang mangilid ang luha sa mata. Ang mukha na kanina ay puno ng pot ngayon ay naging halo ng takot at pagsisisi. Nagsimulang marinig ang mahihinang hiyawan mula sa mga tao. Hindi dahil gusto nilang manakit, kundi bilang suporta sa katarungang dumating din sa wakas. Sinubukan ni Bernie na protektahan ang sarili, pero ang karanasan niya sa pakikipaglaban ay malayong-malayo kay Sari. Nagawa lang niyang umatras, gumwang, at sa huli ay sumubsob sa lupa. Hinihingal, bugbog ang mukha. Sa gitna ng umiikot na ulo at masakit na katawan, na-realize rin sa wakas ni Bernie kung gaano siya katanga. Ininsulto niya ang isang propesyonal na atleta at tao na mas malakas pa sa anumang anyo ng karahasang pisikal o mental. At higit sa lahat, kakatalo lang sa kanya ng mga values na binaliwala niya sa mahabang panahon, katotohanan, katarungan at dangal. Mabigat pa rin ang hangin sa paligid ng palengke, tila ba hindi pa nakakabawi sa tunog ng matatalim na suntok na kakayari lang. Nakahandusay sa lupa ang katawan ni Bernie, pasa at maga ang mukha. Hinihingal, nangingilid ang luha sa mata. Sa paligid nila, nakatayo pa rin ang mga tao ng tahimik, hindi makapaniwala sa kakasaksilang nila. Walang tumulong kay Bernie hindi dahil wala silang puso, kundi dahil sa tagal ng panahon siya ay bahagi ng takot na nakabitin sa ulunan nila. Nakatayo si Sari ng tuwid malapit sa kanya, nagsisimula ng kumalma ang hininga kahit na ang katawan ay nasa alert position pa rin. Kung sakaling subukang bumangon ng kalaban, tinitigan niya si Bernie ng malamig pero makahulugang tingin. Hindi lang ito paghihiganti, ito ay leksyon. Sa boses na sapat na malakas para marinig ng lahat, nagsalita si Sari sa wakas, sa tingin mo pwede mong saktan ang maliliit na tao dahil lang nakauniforme ka. Maling-mali ka. Huminga siya sandali tapos ay nagpatuloy sa mababa pero matigas na tono. Wala akong halaga sa'yo, pero hindi rin ako karaniwang babae na pwede mong insultuhin at hayaang umalis ng ganoon lang. Tumigas ang tingin ng mata, ang mukha ay hindi nagpapakita ng kahit kaunting pag-aalinlangan. Ako si Sari, professional boxer, world champion ng Givik welterweight division. At sa araw na ito ako ang magpapaalala sa iyo na hindi lahat ng tao ay mananahimik kapag tinatrato ng hindi patas. Ang mga salitang iyon ay parang dagdag na suntok kay Bernie. Hindi lang masakit ang katawan, kundi durog din ang dignidad. Kakatalo lang sa kanya ng isang babae, hindi basta babae, kundi international athlete na mas disiplinado, malakas, at may mataas na integridad.
Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid binabanggit ang pangalan ni Sari. May ilan pang ang nakakilala sa kanya mula sa balitang pampalakasan na lumabas sa telebisyon. Isang world champion ang bumaba para protektahan sila. Pero hindi tumigil doon si Sari. Yumuko siya ng kaunti, tinitigan si Bernie na nakahandusay pa rin ang mahina, tapos ay sinabing, wala akong pakialam kung sino ka. Hindi ko rin kailangan ng papuri kahit kanino. Pero makinig kang mabuti. Kapag narinig kong ginagawa mo pa rin ang parehong bagay sa lugar na to o kahit saan, babalik ako. At sa pagkakataong yon, hindi ako titigil hanggat hindi ka na talaga makakatayo. Hindi mataas ang boses ni Sari, pero bawat salita ay tumutusok parang karayom. Sa gitna ng karamihan, ilang tao ang nagsimulang maiyak. Ang mga taong takot noon sa tiwaling gaya ni Bernie ay nakikita na ngayon kung gaano karupok ang taong umaasa sa peking kapangyarihan kapag kaharap ang tunay na lakas na binuo ng prinsipyo at pagsasanay ng maraming taon. Noong araw na iyon, ang pagkatao ni Sari ay hindi lang nabunyag, kundi naging simbolo ng katarungan na sa wakas ay pumanig sa mahihina. Nakahandusay pa rin si Bernie sa lupa, nang hihina ang katawan, pasa at masakit ang mukha. Pero ang pinakamatinding sakit ay galing mismo sa loob niya. Hindi lang siya natalo sa pisikal, kundi pati sa moral. Sa paligid niya, ang mga taong takot sa kanya noon ay nakatayo na ngayon na may matalim na tingin na puno ng panghusga. Walang tumutulong sa kanya, walang humahawak, at mas masakit iyon kaysa sa simpleng suntok sa pisngi. Dahan-dahan niyang sinubukang bumangon pero nanginginig ang tuhod. Ang malaking katawan na madalas niyang gamitin para manakot ng tao ay hindi pala kayang protektahan siya kapag kaharap ang tunay na lakas. Sa hiningang humahabol at boses na paos, nagsimula siyang magsalita. Patawarin mo ako, mahina niyang sabi, halos pabulong na lang. Nanginginig ang boses hindi dahil takot siya kay Sari, kundi dahil sa hiya. Hiya sa sarili sa ginawa niya sa tagal ng panahon. Nanatiling nakatayo si Sari sa harap niya, hindi lumalapit, hindi lumalayo. Malamig ang mata pero hindi namumuhi. Naghihintay siya. Alam niyang kulang ang paghingi ng tawad. Ang mahalaga ay kung may kasama bang totoong pagbabago ang mga salita. Yumuko si Bernie. Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata. Hindi ko na-realize kung gaano ako katanga noon. Akala ko makapangyarihan ako. Pero ipinakita mo ngayon na ang tunay na lakas ay hindi galing sa uniforme o posisyon. Ilang tao ang nagsimulang magsalita. May naiinis, mayroon ding nagsisimulang maawa. Alam nila na kahit maraming maling ginawa si Bernie, may pagkakataon pa ring magbago ang tao. At sa pagkakataong ito sa unang beses, mukhang talagang nagsisisi si Bernie. Tinitigan niya si Sari na may matang nangingilid ang luha, tapos ay lumingon sa mga matatandang tindero na matagal ng biktima ng pangingikil niya. Pangako hindi ko na gagawin ulit. Magbabago na ako. Hindi naniwala agad si Sari. Maniwala ka. Ang konsensya ay hindi nabibili ng salita lang. Pero alam niyang may turning point ang bawat tao at baka ang araw na ito ang turning point para kay Bernie. Tinitigan niya ito ulit bago nagsalita ng mahinahon, ang pangako ay hindi lang salita. Iyan ang paraan ng pamumuhay mo simula ngayon. Pagkatapos noon, tumalikod siya at umalis, iniwan ang mga tao na nagsisimula ng kumilos, nagtutulungan, at baka nagsisimula ng maniwala na ang katarungan ay pwede pa ring dumating kahit galing sa isang magandang boksingero na nagngangalang Sari. Yeh!